Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakakita ng mga video o post na nagsasabing may 12,000 piso Universal Social Pension na ilalabas ngayong Nobyembre, kailangan nating mag-usap ng masinsinan at totoo tungkol dito. Bilang isang kaibigan na nakakaintindi ng hirap at pag-asa ng bawat senior citizen, hindi ko kayo bibiguin ng maling impormasyon. Ang totoo, walang 12,000 piso Universal Pension na mailalabas sa lahat ng seniors ngayong Nobyembre o anumang buwan. Ito ay maling balita na kumakalat sa social media at marami ng fact-checking organizations ang nag-verify nito. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa dahil mayroon pa ring tunay na benepisyo na maaari mong makuha at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng detalye tungkol dito para malaman mo kung ikaw ay karapat-dapat at paano mo ito makukuha ng walang abala. Ang kasalukuyang Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPIC na pinapatupad ng DSWD ay nagbibigay ng 1,000 piso bawat buwan simula January 2024 dahil sa Republic Act 11,916. Ito ay 2 beses na mas malaki kaysa dating 500 pisong buwanang stipend noong 2023. Kung ikaw ay qualified indigent senior citizen, ang 1,000 pisong ito ay ibinibigay every 6 months. Ibig sabihin 6,000 pisong kada semester. Kaya kung November ngayon at nakareceive ka na ng first semester mo noong January to June, ang second semester payout mo ay 6,000 piso din para sa July to December period. Hindi ito 12,000 piso, pero totoong pera ito na direktang mapupunta sa iyong cash card, e-wallet, o makukuha mo through your local DSWD office. Para maging eligible ka sa social pension na ito, kailangan mong matugunan ang lahat ng sumusunod na requirements at ito ang pinakamahalagang parte na kailangan mong intindihin ng mabuti. Una, dapat 60 taong gulang ka na pataas. Pangalawa, dapat ikaw ay indigent, ibig sabihin mahirap at walang regular na kita. Pangatlo, dapat ikaw ay frail, sickly, o may disability na nakakaapekto sa iyong kakayahang kumita. Pang-apat, walang regular na tulong financial mula sa pamilya o kamag-anak para sa iyong basic needs. At pang-5, at ito ang pinakamahalaga, hindi ka dapat tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO, AFP, police benefits, o anumang pribadong insurance company. Kung mayroon ka ng pension sa mga nabanggit, hindi ka na qualified sa DSWD Social Pension dahil ang programang ito ay specifically para sa mga seniors na walang ibang pinagkukunan ng retirement income. Ang House Bill 10,423 o Universal Social Pension for Senior Citizens Act ay nagpropose nga na bigyan ng lahat ng seniors ng pension, hindi lang ang indigent. Pero mga kaibigan, ang bill na ito ay naipasa sa House of Representatives noong Mayo 2024 lang, pero hanggang ngayon ay pending pa rin sa Senate Committee level. Wala pang batas na naipasa, kaya wala ring implementation at wala ring payout. Kahit sa proposed bill mismo, ang pension ay 500 piso lang para sa non-indigent seniors aged 60 to 69 at eventually 1,000 piso para sa lahat within 5 years of enactment. Walang nakalagay na 12,000 piso. Ang mga video na nagsasabi ng 12,000 piso pensyon na ilalabas bago eleksyon ay gawa-gawa lang at ginagamit ang edited photos ni President Marcos at mga larawan ng pera para manloko. Ang DSWD at National Commission of Senior Citizens ay naglabas na ng official statement na fake news ito. Kung ikaw ay kasalukuyang beneficiary ng Social Pension Program at nakareceive ka na ng 6,000 piso noong Enero hanggang Hunyo period, ang second semester payout mo na 6,000 piso para sa Hulyo hanggang Disyembre ay maaaring ilabas na anytime from Hulyo onwards, depende sa schedule ng iyong local government unit. Maraming LGUs ang nagsimula ng mag-release ng second semester funds noong Hulyo pa, Agosto o Setyembre, habang iba ay naghihintay pa rin ng fund transfer mula DSWD Central Office. Ang totoo, ang release schedule ay hindi uniform nationwide dahil umaasa ito sa coordination ng DSWD Field Office, Provincial Government, at Municipal o City Government.
Ang pinakamahusay na gawin mo ay pumunta sa iyong barangay hall o Office of Senior Citizens Affairs o tawagan ang DSWD Field Office sa iyong region para malaman kung kailan eksakto ang payout sa inyong lugar. Ang pagkuha ng social pension ay may 3 pangunahing paraan ngayon at ito ay depende sa arrangement ng iyong LGU at DSWD Field Office. Una, kung ikaw ay may Land Bank cash card na binigay ng DSWD, ang pera ay direktang i-deposit sa card mo every semester at maaari mong i-withdraw ito sa kahit anong Land Bank ATM or mga affiliated ATMs nationwide. Pangalawa, kung mayroon kang GCash account na nakalink sa DSWD program, ang payout ay ipapasok sa iyong e-wallet at maaari mong gamitin or i-cash out sa mga partner outlets ng GCash. Pangatlo, kung wala kang card or e-wallet, maaari kang pumunta sa designated payout venue sa iyong munisipyo o city kung saan may special dispersing officers ng DSWD na magbabayad sa iyo in cash. Ang third option na ito ay usually ginagawa sa mga geographically isolated areas o sa mga beneficiaries na bedridden o hindi makalakad. Kung ikaw ay bedridden at hindi makapunta sa payout venue, maaari kang mag-request sa OSCA na personal na dalhin sa bahay mo ang stipend. Mga kaibigan, dahil sa dami ng fake news at scams tungkol sa social pension, kailangan ninyong maging alerto at huwag madaling maniwala sa mga posts o videos na nag-promise ng malaking halaga na parang magic. Una, huwag kang maniwala sa sinumang nagsasabing may 12,000 piso, 11,000 piso o anumang halagang higit sa 6,000 piso per semester na mailalabas. Pangalawa, huwag kang magbayad ng kahit anong processing fee or assistance fee sa sinumang tao na nag-claim na tutulong sa iyo makuha ang social pension dahil ang DSWD services ay libre at walang bayad. Pangatlo, huwag mong ibigay ang iyong ATM card, PIN o GCash account details kahit kanino, kahit pa sabihin nila na DSWD personnel sila dahil ang legitimate payout ay hindi nangangailangan ng card surrender. Pang-apat, kung may tumawag o nag-text sa iyo na nagsasabing kailangan mong mag-update ng information para makuha ang iyong pensyon, huwag mong ibigay ang personal info mo. Instead, pumunta ka mismo sa DSWD office o OSCA para i-verify. At panglima, i-follow lang ang official Facebook pages at websites ng DSWD Field Office sa iyong region para sa accurate schedule at announcements. Kung ikaw ay 60 taong gulang na pataas at naniniwala kang qualified ka base sa criteria na nabanggit ko, narito ang tamang proseso ng pag-apply. Una, pumunta ka sa Office of Senior Citizens Affairs sa iyong city o municipality at humingi ng Social Pension Application Form. Dalhin mo ang iyong Senior Citizen ID o kung wala ka pa, ang iyong birth certificate o valid ID na may proof of age at barangay certification of indigency mula sa inyong barangay captain. Punan mo ng kumpleto at totoo ang form at isubmit sa OSCA kasama ng required documents. Ang OSCA staff at social welfare officers ay mag-conduct ng home visit sa loob ng 30 araw para i-verify ang iyong living conditions at kung talagang indigent ka. Kung ikaw ay na-approve, ang iyong pangalan ay ise-submit sa DSWD Field Office para sa final validation at encoding sa Social Pension Information System. Ang proseso ay maaaring tumagal ng ilang buwan dahil maraming nag-a-apply at may validation procedure, pero maging patient lang at regular na mag-follow up sa OSCA. Habang naghihintay sa social pension o kung hindi ka qualified dito dahil may SSS o GSIS pension ka na, may iba pang benefits pa rin na available sa seniors. Kung ikaw ay 80 taong gulang na, octogenarian, 70 taong gulang, nonagenarian, o 100 taong gulang, centenarian, may one-time cash gift ka mula sa National Commission of Senior Citizens under Republic Act 11,982 o Expanded Centenarians Act. Ang octogenarians ay tumatanggap ng 10,000 piso, ang nonagenarians ay 15,000 piso, at ang centenarians ay 100,000 piso plus lifetime pensyon na 2,500 piso kada buwan.
Ito ay automatic dapat kung ikaw ay nakaregister sa OSCA at may valid senior citizen ID. Bukod dito, lahat ng seniors 60 taong gulang at pataas ay may karapatan sa 20% discount sa medicines, medical services, restaurants, transportation at iba pang establishments under the Expanded Senior Citizens Act. May VAT exemption din sa purchase of medicines. At kung ikaw ay may PWD ID, maaari mong i-combine ang senior at PWD benefits para sa mas malaking discount sa ilang items. Mayroon ngang ongoing push sa Congress para gawing universal ang social pension, ibig sabihin lahat ng seniors ay makakakuha kahit may SSS o GSIS pension pa sila. Ang proposal na ito ay sinusuportahan ni Congressman Joey Salceda ng Albay at maraming iba pang lawmakers dahil sa paniniwala nila na lahat ng seniors ay deserving ng government support after decades of contributing to the economy. Ang estimated cost ng universal pension na 1,000 piso per month para sa lahat ng 16 hanggang 17 milyong seniors sa Pilipinas ay around 88 bilyon hanggang 100 bilyon per year, na ayon kay Repersure Salceda ay kayang punduhan ng government through budget reallocation at additional taxes sa pickup trucks, vape products at mining. Pero ang reality ay hanggang ngayon, ang Senate ay hindi pa nag-approve ng bill na ito. Ang mga senador ay nag-deliberate pa sa feasibility, sustainability at kung saan kukuha ng budget without compromising other social services. Kaya kahit enthusiastic tayo sa possibility na ito, hindi pa ito batas at wala pang implementation date. Isa sa magandang balita ay ang 1,000 piso monthly social pension mula DSWD ay hindi taxable income. Ibig sabihin ang buong halaga ay mapupunta sa iyo ng walang kaltas. Hindi ito parang sweldo na may withholding tax. Kung ikaw naman ay may SSS or GSIS pension at tumutanggap ng regular monthly pension, ang exemption policy ay nagdepende sa total annual income mo. Para sa seniors 60 anyos at pataas, may additional exemption ka sa income tax kung ang total annual income mo ay hindi lalampas sa certain threshold. As of 2025, kung ang taxable income mo ay 250,000 piso o below per year, wala kang babayarang income tax. Ang SSS at GSIS pension ay considered taxable, pero madalas hindi umabot sa threshold, lalo na sa minimum pension earners. Pero kung ikaw ay may business income or property rental income pa bukod sa pension, kailangan mo pa ring mag-file ng annual income tax return at babayaran ng corresponding tax kung lalampas ka sa exemption. Nangyayari minsan na may mga beneficiaries na naskip o hindi naka-receive ng kanilang semester payout at ito ay maaaring dahil sa iba't ibang dahilan. Una, posibleng mali ang information mo sa database ng DSWD, halimbawa wrong address, wrong spelling ng pangalan, or expired na ID. Pangalawa, posibleng nag-expire na ang iyong land bank card o na-block dahil hindi na-activate or matagal nang hindi ginagamit. Pangatlo, posibleng may changes sa iyong status na hindi na-report sa OSCA tulad ng nag-migrate ka sa ibang lugar o may naging regular income ka na. Kung ikaw ay sigurado na qualified ka pa rin at dapat tumanggap pero hindi ka naka-receive, ang immediate action mo ay pumunta sa OSCA at mag-file ng complaint o inquiry. Dalhin mo ang valid ID at proof of residency. Ang OSCA staff ay mag-verify sa DSWD field office kung ano ang status ng iyong account at bakit ka na-skip. Madalas, kung may error sa system, maaari itong ayusin at ang missed payment mo ay ibibigay sa next release. Kung naman ikaw ay na-delist dahil sa validation na hindi ka na-qualified, may karapatan kang mag-appeal sa loob ng 30 araw by filing written appeal sa OSCA o directly sa DSWD Regional Director. Kahit ang social pension ay 1,000 piso kada buwan lang o 6,000 piso kada semester, maaari pa rin nating i-maximize ito para mas sulit at makatulong talaga sa daily expenses. Una, kung matatanggap mo ang payout na cash, magtabi agad ng at least 10% para sa emergency fund bago mo gastusin sa iba.
Halimbawa, sa 6,000 piso, magtabi ng 600 piso at ang natitirang 5,400 piso ay i-budget mo ng maayos para sa 3 buwan. Pangalawa, kung ikaw ay may mga maintenance medicines, priority mo dapat ay bumili nito gamit ang pensyon at huwag palampasin ang iyong medication schedule para hindi ka magkasakit at mas lumaki ang gastos. Pangatlo, kung may senior citizen discount ka, gamitin mo ito sa lahat ng eligible establishments para mas mataas ang purchasing power ng pera mo. Sa pharmacy, 20% discount plus VAT exemption ay malaking tipid na. Pang-apat, kung maaari, huwag mong i-withdraw lahat ng pera ng sabay-sabay. Instead, i-withdraw mo lang ang kailangan per week para hindi mo maubos ng mabilis. At pang-5, kung ikaw ay may GCash account, check mo ang promos at cashback offers para sa bills payment, prepaid load, at remittance dahil madalas may rebate ka pa na madadagdag sa balance mo. Mga kaibigan, kailangan nating maging realistic tungkol sa retirement landscape ng bansa natin. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamababang pension coverage sa Southeast Asia at base sa statistics, halos 60% ng seniors ay walang any form of pension mula government o private sector. Ang minimum SSS pension ay 3,000 piso per month lang as of 2025, habang ang GSIS ay depende sa years of service at salary grade, pero ang average ay around 10,000 piso to 15,000 piso. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi ito sapat para sa komportableng pamumuhay, lalo na kung ikaw ay may medical conditions. Kaya nga ang DSWD social pension na 1,000 piso, kahit maliit, ay malaking tulong para sa mga indigent seniors na walang iba pang income. Pero hindi ito solusyon sa lahat ng problema. Ang tunay na solusyon ay kombinasyon ng government support, family support, at personal savings o investment na ginawa mo noong productive years mo. Kung ikaw ay nasa 50 taon o maagang 60 taon pa lang at may trabaho pa, mag-invest na sa SSS Voluntary Contribution, Personal Retirement Account o kahit small business na magbibigay ng passive income mo sa senior years mo. Ayon sa official statement ng DSWD Assistant Secretary Ada Colico, ulitin po natin na tanging mga senior citizen na mahihirap, may sakit, mahina, o may kapansanan at walang tinatanggap na pensyon, tulong mula sa kapamilya o permanenteng pinagkakakitaan para masuportahan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan ang maaaring tumanggap ng buwanang pensyon sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens mula sa DSWD. Ito ay clear message na hindi lahat ay qualified. Si Budget Secretary Amenah Pangandaman naman ay nag-announce na ang allocated budget para sa social pension sa 2024 at 2025 ay 49.8 bilyon na sapat para sa 4 na milyong plus indigent senior beneficiaries. Kung i-compute natin, 49.8 bilyon divided by 4 na milyong beneficiaryo ay 12,450 piso per beneficiary per year, or roughly 1,037 piso per month, na exactly ang 1,000 piso monthly stipend plus administrative costs. Walang extra budget para sa 12,000 piso lump sum o universal pension na hindi pa batas. Si Congressman Salceda ay nag-assure na kaya ng government pundohan ang universal pension pero sa kondisyon na may budget reallocation at additional taxes na hindi pa naman approved ng Congress at Senate. Mga kababayan nating seniors, naiintindihan ko ang desperasyon at pag-asa ninyo tuwing may narinig kayong balita tungkol sa pension increase o bagong benefits. Pero bilang isang tunay na kaibigan, ang responsibility ko ay magbigay sa inyo ng totoo at accurate na impormasyon, hindi pag-asa na huwad. Ang totoo ay walang 12,000 piso na universal social pension na mailalabas ngayong November o anumang buwan. Ang mayroon tayo ay ang existing 1,000 piso na monthly social pension para sa qualified indigent seniors na binibigay every semester o 6,000 piso per release. Kung ikaw ay qualified at hindi pa nakaregister, mag-apply na sa OSCA. Kung ikaw ay nakaregister na at naghihintay ng release, mag-follow up sa OSCA or DSWD Field Office para sa exact schedule.
Huwag kang maniwala sa mga fake news at scams. Huwag magbayad ng kahit ano sa sinumang nag-claim na makakatulong sa iyo. At huwag ibigay ang personal information mo sa hindi verified sources. Mag-rely lang sa official announcements mula sa DSWD website at verified Facebook pages. At higit sa lahat, tandaan na ang social pension ay tulong lang, hindi solusyon sa lahat. Kailangan pa rin natin ng family support, community support, at wise financial management para mabuhay ng may dignidad sa ating senior years. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang impormasyon na ito. Mag-ingat lagi at maging wise consumer ng information.